Team Legacy. Grabe. Ang pinakagwapo sa lahat, Upline John Hui. Ayan, ayan. Hello, hello, hello. Good evening. Sige nga, double check po muna natin ang ating pinaka-audio kung loud and clear. Pakitype po ng number 1. Naririnig po ba ako ng lahat? Ayan, pasensya na po kayo. Ako, ano pa lang, magsisimula pa lang ng trangkaso. Sunod-sunod ang biyahe. Kaya medyo may pagkaano tayo ngayon ngongo ang salita. Ayan. So loud and clear naman daw po. Okay. And then syempre, before I start and before ako magpakilala and before tayo mag-start ng ating ayan, kumbaga mentoring about sa ads and boosting natin. Palakpakan naman natin si Upline Narael sa magandang introduction, no? And palakpakan natin ang pinaka-grand upline ng Team Gideons as a privilege din na talagang kumbaga makapagturo sa inyong lahat, no? Palakpakan natin si Upline Mitch. Ayan. So thank you so much Upline Mitch, no? And ayun nga, sa mga nandito po, para sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, meron pa po bang hindi nakakilala sa akin? Kung hindi mo ko kilala, na-miss mo yung whole life of your, na-miss mo yung pinakabuong buhay mo. Kasi ako po yung pinaka-guwapo talaga sa Supreme Center National. Aside kay JM. Kidding aside, ayun po, my name is Jen Vincent Tuit and ngayong gabi ako naman po is kumbaga magtuturo po sa inyo about po sa mismong online marketing. Kung paano po ba yung pagse-set up, paano po ba natin ginagawa, which is yung pagbibigay ng unlimited pay-in po sa mga downlines and also kung paano ko rin po siya mismo ginagawa. So meron po ba dito mga as of now may mga experience na sa ads or boosting? Sige nga, pakitype niya ako ng me kung meron ka ng experience. And kung wala naman, pakitype ako ng wala para at least malaman po natin. Ayan, si Upline Cheryl wala pa. Okay. Si Upline Israel which is meron na rin naman daw po. Ayan. Sige. So, ano na tayo, no? Kumbaga direct na tayo dun sa mismong pinaka-training para at least, kasi medyo mahaba ang pagtuturo ng mismong ads tsaka boosting. So, kailangan talaga nating fokusan mismo dun sa pinaka-training natin. So, ano to? Kumbaga direct to the point na, ano, na teaching. So, tuturo ko sa inyo step by step at the same time, bibigyan ko rin kayo ng mga pros and cons ng pinaka magiging ads natin para at least maiwasan din po yung mga magiging problem. Malinaw? So, mas maganda rin po sa lahat ng mga uplines po natin na nandito, which is kailangan po natin mag-take down notes din. And mas maganda, kung meron po kayong hawak ng mga cellphone, pwede niyo pong sundan yung ginagawa ko. Kasi magla-live po tayo ng demonstration ng ating pinaka-pagse-setup. Okay lang up, Mitch, magla-live ako nung setup mismo para makita nila mismo. Yes, up, please. Ayun, thank you. And para at least mas masundan po natin, no? Siguro ang gawin natin, more on franchise. Tapos sa motor, bibigyan ko naman kayo ng, kumbaga, ng guide, ano ba yung mga targeting. Kasi same lang naman ng setup, same lang naman ng step by step yung gagawin natin. Pero magkakaiba lang siya dun sa mismong target audience. Ayun ang gagawin natin. So first, bago tayo mag-proceed dun sa pinaka-live natin na gagawing setup, mag-take down notes muna po kayo. Nabigyan ko lang po muna kayo ng mga highlights ng pag-uusapan natin. So first, bibigyan ko po kayo ng different about dun sa mismong ads at the same time sa boosting. So wala akong PowerPoint na nagawa kasi pasensya na sobrang busy. Pero iyan ako na lang, no, itatype ko na lang din dito at the same time, i-verbal ko na lang din. Pagdating po, unahin natin muna yung boosting. Sa boosting po, pag sinabing boosting, ito po is general targeting ng audience. Ibig sabihin, again, general targeting. Pag sinabi pong general targeting, ayan. Yung general targeting po, pagdating sa boosting, which is kumbaga naka-general lang siya doon sa mismo tinatawag na location, at the same time, doon sa mismong age. So doon lang po naka-base po yung mismong boosting. Again, general target po yung mismong boosting. Ngayon, pwede nyo lagay bullet pagdating doon sa boosting, aside doon sa general target natin, sorry. Ang boosting po, ayan, kumbaga, ano po siya, hindi po siya, hindi po siya nakapokus more on specific ng mismong pagmamarket po natin. So, for example,
Ang boosting po, kung gusto mo pong mas maparami po yung likes, kung mas gusto mo mas maparami po yung views, boosting po yung pinaka ginagamit. So pwede nyo pong ibulit, no, sorry. Ibulit nyo po dyan, engagement. Ayun, engagement po ang boosting. Sulat nyo po dyan, engagement for likes, views, and sabihin natin ano na rin, share. Sama natin yung share and comment. So yun ang pinaka main focus ng boosting. For engagement lang po siya. Nasundan? Again ang boosting, focusing on likes, comment, share, and views. Ayan. So dito po siya nakatarget. Kumbaga ito yung pinaka-focus ng boosting. So ngayon, ano naman po yung meron po sa ads? Ang ads naman po, which is specific target. Ito is specific targeting. Ayan. Sa ads po, pag sinabing specific targeting po, hindi lang siya nakapokus sa engagement. Kasi ang ads po, meron pong iba't ibang mga campaign. So, pwede nyo pong bullet mismo. Ads, tapos, next po dyan, week's campaign. Ayan. Pinatype ko na rin po siya, campaign. Meron ba ditong Di ba may whiteboard ang tawag dito? Ang Zoom para mas makita ng lahat. Saan makikita yun? Chrome, ayun. May 3 dots sa may more app. Yan. Ito loading. Pa-confirm ako kung nakikita, no? Para at Yes, least, kita na po yung whiteboard. yes po. Okay. Typing tayo, typing. Ulitin ko lang, no? Boosting. Siya po is for general targeting. Targeting. Ayan. Then, bullet niya, siya po is focusing naman for likes, comment, share and views. And share and views. Only. Ayan. So, pamparami lang siya ng interaction. And pagdating naman po sa mismong ads, and ad setup, ito naman po is specific targeting. And share ko lang din po sa inyo yung mga na natutunan ko, no, sa mga nagturo din po sa akin about po dito. Then, ad setup natin para mas masundan po ng lahat. Ayan. Dito po meron po tayong tatlong setup na ginagawa. Meron po tayong tinatawag na campaign. Ayan, campaign. Ngayon sa campaign, meron po tayo diyang iba't ibang mga, kumbaga, targeting. Again, ang campaign, meron po siyang targeting. Una, meron po tayong tinatawag na engagement. Yung engagement, ito yung binanggit ko kanina dun sa boosting. Which is for, focus po siya ng likes, comment, share, and views. So dito, pagdating sa campaign, tapos pinili po natin which is yung engagement, meron pa po dong mas specific. Kasi pagdating ng engagement, ang gagawin po nating setup later on, mamimili ka kung gusto mong paramihin yung likes, kung gusto mong mas paramihin lang yung comment, kung gusto mong i-focus lang sa mismong dami ng views. Ganun po. Malinaw? Ngayon, aside po dun sa ating engagement, meron pa pong isa. Ito naman po yung tinatawag po nating sales. So dito lang po tayo sa dalawang magpo-focus kasi ito lang po yung pinaka-ginagamit po natin. Actually marami yan, meron tayong tinatawag na yung leads. Meron tayong leads. So ayun naman kasi kailangan ng sariling website. So hindi na natin gagamitin yun kasi more on focus po tayo sa Facebook. Malinaw? So sa sales naman po, ito is naka-focus po for direct message. Ibig sabihin, direct message or interested people.
So ngayon, pagka nag-set up tayo ng ads, kung gusto mong mas marami yung inquiry mo, ang pinaka ginagamit po talaga natin, which is etong campaign sales. Pero pag magse-set up ka ng campaign sales, kailangan sinasabay mo rin po sa engagement, likes, comment, and share. So aside po dun sa pagse-setup na ituturo ko sa inyo, bibigyan ko rin po kayo ng idea about dun sa budgeting naman. Malinaw? Sabay ko yun Mitcha, para at least makita rin nila yung sa budgeting, makapag-prepare po. Nasaan yung ando dito? Ay, sorry. Nag-end yung screen. Paano ibalik yung screen? Wait lang po ah. Ayun, whiteboard. Existing whiteboard. Nasusundan po mga uplines yung ginawa natin kanina sa whiteboard. Ayan. Kita na po uli, no? Kita na po, ayan. So again, balikan lang natin. Pagtapos po natin dito sa campaign, ito lang po yung pinaka-focus. Sa ad setup po, ang pinakaunang sinesetup po natin dyan, itong campaign. Ngayon, after nun, mamimili ka kung engagement or sales. Pero pagka mag-i-start po tayo ng bagong ads, mag-i-start ka ng bagong mong page, pinagsasabay po itong dalawa. So mamaya tuturo ko rin po sa inyo yung pinaka-concept po niya. Then after po nun, once na ma-set up po natin ng campaign, ang sineset up naman po dito next week is yung tinatawag po nating ads setup or yung ad set. Ano po yung nakalagay or nakapaloob po dun sa mismong ad set? Eto. Sa ad set naman po, notes nyo rin po, no? Meron po tayo ditong tinatawag na budgeting. Next po natin, aside sa budgeting, meron po tayong tinatawag naman po na target audience. Ayan, target audience. Sa target audience po, meron po tayo dyan, ito yung mga naka-specify dun sa target audience. Meron tayo ditong location, meron po tayo ditong age, meron po tayo ditong gender, kasama po dyan yung ating, yung tinatawag nating interest. Interest, behavior, and yung title. Ito. Yung sa title naman po, ito po yung mga work, mga trabaho. Yung sa behavior naman po, ito po yung mga, kumbaga field. Field ng work, field ng mismong business, field ng mismong, kumbaga target mong audience. Pag sinabi naman pong interest, ito yung mga food, ito yung mismong mga online games, ito yung mga kumbaga interest ng tao, kumbaga mga hobby. Ganun naman po siya. So mamaya papakita ko rin po sa inyo ng live. Malinaw? Then after po niyan, after nung target audience po, meron po tayong tinatawag naman po na, ayan, yung mismong target platforms naman po natin. Platforms and specific views natin. Ayan. Tama, specific views. Target platforms, pati po yung specific views. Saan mo ilalagay yung mismong pinaka-ads mo? Pwedeng Instagram, pwedeng TikTok, pwede po siya ng ibang mga site. Ngayon po, pag nakapili ka, for example, Facebook yung pinili mo. Ang next po doon, meron pong naka-attach doon. Saan mo ilalagay sa Facebook? Pwede ba, pwedeng sa stories ng mga, sa My Day, alam po ba natin ng My Day? Stories, pwede po siyang ilagay sa mismong timeline natin. Pwedeng ilagay sa search bar para pag may mga nagsisearch ng franchise, lumalabas yung mismong ads mo. Pwede rin po sa marketplace. So, ayun po yung mga papakita ko po sa inyo mamaya. Malinaw?
Then after po ng ad set, ang next po natin dito, pagka nag-live demo naman ako, babagalan ko po yung pagtuturo. So take down notes muna po tayo dito. Ang last po natin, ito naman po yung ads creative. Sa ads creative po, ang nakapaloob naman po dito, which is yung ginagamit po nating content. Sa content, pwedeng pictures, pwedeng videos. Ayan, ito lang po yung dalawang option. Pictures and videos po. Ayan, videos. Then sa content po natin, meron po diyang, kumbaga option, pwede kang pumili ng use existing post, and pwede kang create new ads. Ayan, new ads. So mamaya papaliwanag ko rin po yung pinagkaiba niyan at papakita ko rin po sa inyo. After po ng content, kung ano yung pinaka-ipopost mong video, pictures, meron po tayong tinatawag naman po dyan na creatives, caption, or headlines. Ayan, headlines. Then after po niyan, pagdating sa creative caption or headlines po natin, meron po tayong tinatawag naman pong script or yung automated reply. Automated replies. Ayan. Nakikita po yung ating mga chinat. So recorded naman to up, no? So dito po sa mga binigay ko po sa inyo, ayan po yung pag-uusapan natin. Again, pagdating sa boosting, general targeting, focusing likes, comments, share, and for views lang. Pagdating sa ad setup naman po, meron tayong specific targeting na nakapokus po pagdating sa campaign, ad setup, at the same time yung ads creative po natin. So tatlo po siya. Ngayon, ito po yung pinaka magiging natin, kumbaga agenda. Ito yung pag-uusapan natin. Pero before tayo mag-proceed po doon, ito po yung mga dapat po nating kumbaga gawin bago tayo mag-set up ng mismong ads. Delete ko muna po ito Nasulat po ba? Screenshot ko na rin para meron tayong copy. Ayan. Remove ko muna po lahat. Ayan. Next po natin, ito naman po yung mga, ano bang tawag dito? Yung don't endorse po natin na gagawin. Pagka magsaset up po tayo ng ads, una po, at least 3 to 5 days po yung mismong page na active. Again at least 3 to 5 days po na active po yung page. Ano pong reason bakit kailangan active muna yung page bago po natin i-set up ng ads at the same time ng boosting? Una po sa lahat, ang pinaka magiging problem po dyan, madedetect po ni Meta na yung mismong page po which is kumbaga clone account. So possible po siyang ma-restrict, and ang pinaka normal na nangyayari po which is talagang permanent block po siya sa Facebook. So possible din pong madamay po yung pinaka-account po ninyo. Ngayon, dito po sa mismong guidelines po natin, ito yung mga dapat gawin. At least 3 to 5 days active. Ano po yung sinabing active? Una, dapat meron po tayo mga posting. Again, posting po. Pangalawa, meron po tayong tinatawag po natin na yung stories. Alam po ba natin ang stories? Ayan, which is yung mga my day. And pangatlo po, meron po tayong tinatawag na likers and followers po. So dito, magi-invite po tayo ng mga magla-like nung mismong pinaka-page po ninyo. Ito yung mga yung mga need to know before to start the ads. Ayan, tapos next po natin dyan, ito naman po yung mga hindi dapat gawin pagka tayo po is magseset ng mismong ads. Pagdating sa mismong caption, wait lang. Anong tamang doon? Huwag gawin
pag mag-ads. Tagalog na lang natin, apa. Una po, yung tinatawag nating captions. Sa caption, pag sinabi pong caption, yung caption po natin dapat hindi po siya yung talagang copy-paste lang. Pwede tayo mag-copy and mag-paste ng mismong pinaka-caption na kuha sa ibang mga agent pero at least meron tayong nire-revise. Bawal pong kopyang-kopya kasi part na rin po siya ng copyright po ngayon and nade-detect na rin po yun pagdating sa ads. So doon po nagkakaroon ng problem kaya kung bakit tumataas yung tinatawag nating CPM, which is yung cost per message, bakit nagmamahal po yung mismong ads mo. So doon po natin naayusin. Malinaw? Again, pagdating sa caption, at least unique or revised caption. Ayan. Para hindi magkapareha. Aside po dun sa caption, next po natin yung pictures or video. Ano naman po meron sa picture and video? Di ba normally nang ginagawa natin ngayon? Save ka ng picture na galing sa ibang uplines, ngayon ipopost mo. Mas maganda po ang gawin po ninyo, pwede kayo mag-create ng mga sarili ninyong picture or pwede kang kumuha ng picture ng iba. Tapos i-attach mo yung pangalan mo doon or lagyan mo ng mismong picture mo. Nakikita niyo po ba yung ginagawa ng iba? Yung for example, sa franchise na food cart, nagpost sila at Gary. Ayan, tas ngayon makikita mo may mga picture sila doon. So merong identity yung mismong pinaka-post and ma-identify ng mismong pinaka-meta na ikaw talaga yung authentic na pinagmulan ng mismong pinaka-ano, poster. Malinaw? So dito sa pictures and video, again, attach, ayan, authenticity or make it unique. Walang kapareha. Ayan. Kaparehas. Ayan yung mas magandang term. So ito po yung mga hindi natin mga wag gagawin pagka tayo po gagawa ng ads and kung meron po kayong page. Malinaw? Nasundan po ba siya? Screenshot ko ulit. Hindi ba ako masyadong mabilis? Sakto lang naman, no? Nag-i-error kasi yung laptop pag naka-charge. Kung saan nagpipindot. Okay. So, ayun po yung mga ano natin, kumbaga yung mga guidelines ha. So, since okay na tayo doon sa guidelines naman, siguro proceed muna natin doon sa ano, sa mismong live. Then after nun, habang dinidiscuss ko po yung live demo natin, papakita ko naman po sa inyo yung sa computation ng budgeting para at least mas masundan natin ng clear. Malinaw? Sige nga po, pakitype nga po ko ng clear kung naging clear po yung ating previous na ano, tinakel para at least before tayo mag-proceed. Nasundan naman po, no? Ayan, clear naman po. Sa iba po, ayan. So ito naman po is live ko nang papakita sa inyo yung Facebook ko. Kung may mabasa man po kayong mga chat ha, paki-ignore na lang. Naka-open yung Facebook ko eh. Baka may maka yung kakaiba. Ayan. So dito naman, ang pinakatuturo ko na po sa inyo, unahin natin syempre, lahat po ba is marunong nga po mag-create ng mga page po nila? Kaya unahin muna natin sa boosting, sa cellphone muna ako mag-share screen. No? Pasok ko lang itong isang cellphone para habang kina-charge yung laptop. Kasi nag-automatic yung ano screen, tawag dito. Parang ano na siya, nabasa kasi yung laptop. Pasok ko lang cellphone, unahin po muna natin yung boosting, tapos yung pag-create po ng page. Doon muna tayo magturo. Pwede yung ano po pwede yung sundan yung gagawin ko tapos mas maganda habang
sineset up ko to, pwede kayo mag-save na ng mga photo and mga caption para at least makapag-try tayo ng posting, tapos yung mismong gagawin nating ads. Pwede po kayong kumuha ng mga picture ngayon para habang sineset up po yung sa cellphone. Join ko lang. Nasaan yung ano natin? Kuha na po kayo ng mga picture para at least makapag-ano tayo. Makapag-live. Ay, inuubo na. Ayan. Sige, proceed tayo ngayon sa mismong ano naman, kumbaga, umpisahan natin, create page muna tayo. Sino po dito as of now yung wala pa pong page? Pakitype nga ako ng me kung wala ka pang page para maano natin, ma-double check kung sino pa po yung mga wala. Sama na natin yun, up Mitch, para at least lahat is makagawa po ng page. Sino pa po yung mga wala pang page? Lahat naman po is meron na, no? Sige, pakita natin sa inyo mismo. Ito pala, dagdag natin. Pagdating po sa pag-create po ng page, ang Facebook po ngayon, which is meron na pong limit pagdating sa pag-create ng page. Ang tinatawag po nating ad account, which is ayun po yung pag-create ng ano natin. Ito siya, pakita ko po sa inyo. Ayan, sa page. Meron kasi tayong kumbaga tinatawag na embudo ni Upline Diyos. Ito si Upline Diyos nagturo sa akin. Wait lang, sa laptop natin pakita. Ayan. Dito po sa mismong page, ang pinaka pwede po natin gawin na page, which is 8 lang. Hanggang 8 page lang po. Pero, pwede mo pa siyang madagdagan pag meron kang tinatawag natin na ad account. So, ayun naman po, which is sa Facebook settings na rin naman po yun. Pakita ko po sa inyo. Ayan. So, sa sobrang dami ko pong page, lahat po yan is, kumbaga sa akin din. So, pag gagawa po tayo ng page, ito rin po pala yung mga natin, guidelines, no? Wait lang. Punta muna natin ng... Pakita ko lang po muna sa inyo yung ad account na tinutukoy ko. Daanan lang natin. Ayan. Dito po sa mismong ad account, para mahanap natin siya, pupunta po kayo mismo ng Meta Ads. So ito naman, babalikan natin to sa after nung mismong pinaka-training natin. Ayan. So dito sa ad account, ang pinaka sa akin naman, ang meron lang akong ad account, which is Union Bank. So itong Union Bank, pangalan lang to nung ad account na ginawa ko. Ngayon, pag gusto kong gumawa pa ng bagong ad account para makapag-create pa ako ng bagong mga page, kasi yung page ko ngayon, which is sobrang dami na, pwede akong gumawa ng bagong ad account. Ayan. Create new ad account. Ngayon, pag gumawa ka ng new ad accounts, for example, limit na yung paggawa mo ng page dun sa isa. Pag gumawa ka ng bago dito, pwede ka uling gumawa ng panibagong 8. So, 8 page po yung pwede mong magawa. Pero dito naman po sa ad account natin, hanggang 4 lang po yung pwedeng gawin. So, ibig sabihin, 4 times 8 po
ang pinaka pwede mong gawin na page is almost 32 page po sa isang Facebook account. Malinaw? Ngayon po, ito naman po ang important po dito sa ad account. Pag nag-create ka kasi neto, tapos nagkaroon siya ng problem, hindi magiging affected yung Facebook mo. So, nasundan po ba? So, yun po yung ating tinatawag na ad account. So, tuturo ko rin yan. Babalikan natin mamaya step by step. Create tayo. Balikan lang natin yung mismong pinaka-pag-create muna ng page. Balik natin sa Facebook. Ayan. Sa creating page naman, simple lang. Kung mag-create po tayo ng page, punta lang po kayo dito. Ayan. Kahit cellphone po, pwede nyo pong gamitin, no? Ayan, page. Ngayon sa mismong page po, meron naman po diyang create. Ito po naman yung tatandaan natin pag mag-create po tayo ng Facebook page. Kasi ang nagiging problem, yung iba ang ginagamit, which is yung personal page. Ngayon, pag nagsiset ng ads, hindi po sila nakakagawa. Kasi hindi po tayo pwedeng mag-ads po dito. More on boosting lang po yung nangyayari. So ito naman po for professional. Ito naman po yung bago ngayon. Meron na po kasing taxes po ang pag-ads. So nagre-required na po sila ng mga identity. Pero pag naggumawa ka naman ng bago, wala pa naman silang hihingin. Doon pa lang sa mismong pag-attach ng mode of payment. Malinaw? So dito po again, sa pag-create po ng ad ng Facebook page, ang pipiliin po natin professional. Pwede nyo pong take down notes po yon. Tapos ngayon, isip ka ng unique name na alam mong hindi pa nagagamit. For example, Franchising Philippines. Philippines under by KM. Pwedeng ganyan. So, isip ka lang ng mga unique na page. So, normal setup lang naman po to. Kahit sa motor, ganun lang din po. Then, gagamitin po natin pagdating po sa creating page since franchise. Franchising po yung gagamitin po nating category. And franchising services. Ayun lang naman po siya. Then, create. After po niyan, so normal setup lang. Magsa-setup lang tayo ng mga photos, ano yung profile picture, yung mismong pinaka-cover photo mo, ay na po siya. Then yung mismong pinaka-details. Sa details, pwedeng lagay mo dyan, number 1, franchising company in the Philippines. Tapos sa website, decline natin yan, wala tayong ilalagay na website kasi wala naman tayong site pa. Tapos email mo. Tapos phone number. Ayan. So pipilapan nyo lang po siya pag mag-create tayo ng page. Tapos mas maganda dito, lagay nyo po yung main office po natin, Quezon City. Kahit nasa malayong area, ilagay mo po Quezon City. Hollywood scoring. Ayan, meron ko lang Quezon City. Ganyan po. Tapos always open. Para pagka nagbi-visit po yung mismong client niyo sa mismong page, nakikita nila merong kulay green doon sa mismong page. Parang messenger yung type po niya. Ayan. Nasusundan po, no? Pwede nyo try din po mismo on the spot. Kasi ayan, konting setup na lang po yung gagawin natin. Kasi ito, mandatory kailangan nyo pong iselect all po yan para at least ma-invite nyo po sila sa ginawa po ninyong page. Kasi di ba ang ano natin kanina dun sa notes, kailangan at least meron tayong followers, meron tayong likers na ng page before tayo mag-run ng mismong pinaka-ads. Tama? Nasundan po yon. So, sa una pa lang talagang i-invite na po ninyo kagad. Ayan. So since nakagawa ka na ng mismong pinaka-page mo, set up mo lang yung pinaka-profile, madali lang naman po yan, tapos yung mismong cover. Ngayon, ang pinaka-first nating gagawin, which is yung tinuro kanina. So since tayo po is mag-set up ng ads, within 3 to 5 days po before mag-set up,
kailangan active na yung mismong pinaka-page mo. So, normal posting lang. And post lang tayo, for example, no? So, ba't yung sa phone eh? Wala pala akong picture dito, franchise. Eto, meron tayo dito. Ayan, basta random lang naman to, sample pa lang naman. Ayan, tapos ngayon, pwede kang mag-copy ng mga script, again, ng mga caption, pero dapat which is pwede mong i-revise or pwede mong lagyan ng identity po yung mismong caption mo. And franchising business. Korean, no. Basta isip lang kayo ng caption tapos posting. Ganun lang. Yung normal na ginagawa natin sa mismong Facebook. And kasi ito na yung gagamitin nating kumbaga, pag dito yung pinaka-i-demo nating page. For example, di ba, since nakapag-posting ka na, lumipas na yung within 3 to 5 days, active na yung mismong pinaka-page mo. Meron ka na ring mga meron ka ng likes, meron ka ng followers. At least hindi naman kailangan ng sobrang dami. Kahit magkaroon ng isa, ng dalawa, pwede na po yun para makita lang active po yung mismong pinaka-page po natin. Malinaw? Ngayon po, since okay na po yung page natin, for example, lumipas na yung 3 araw na active ka na, ito po yung boosting. So kahit cellphone lang po yung gamit ninyo, kung boosting po yung gagawin malinaw. Kung boosting po yung gagawin po natin, again, kahit cellphone lang pwede na. Pero kung ads po yung gagawin po natin, which cellphone, laptop po or PC po yung kailangan po natin. Bigyan ko po kayo ng guide. Pwede nyo pong tignan. Click nyo po itong boosting. Pero before po kayo makapag-boosting, kailangan mag-switch po muna kayo dun sa mismong page po ninyo. Diba, for example, nakagawa ka na ng page. From profile, switch account lang tayo dun sa mismong page mo. Saan yung page? Ayan. Ito yung ginawa kong page. Since okay na, ngayon dito po ninyo kasi makikita pagka check nyo po yung mismong post, dyan po may lalabas na boost post. Ngayon po, ito po yung pinaka-guide or pinaka-tips ko po sa inyo. Ang pinaka dapat yung binubuos, which is yung mataas na po yung interaction. For example, lumipas yung 3 araw, meron kang post na merong mas maraming likes, mas maraming comment, mas maraming, sabihin nating views, mas marami siyang share. Ayun po yung mas magandang i-boost. Bakit po? Kasi since ayun po yung mas marami nang nakuwang interaction, pag binus mo po yun, mas magdodoble, magti-triple po yung papasok po doon na interaction. Mas dadami po siya. Malinaw? So ngayon po, for example, nag-boost ka na. Ganito po yung lalabas. Sorry. Ayan. Boost post. Parang ads lang din siya, pero again, ito po is general setup. So meron ditong automatic. Pag sinabing automatic, si Meta na yung bahala kung ano yung pinaka-target mo. Kung magda-direct message ba dun sa mismong page mo, or paparamihin lang yung comments, likes. Ayan, kumbaga si Facebook na pong bahala doon. So ito kasi yung bagong update ngayon ng boosting, nilagyan na rin nila ng leads ng mismong pinaka-website. Pero ang boosting po, ang pinaka-ginagamit po natin, get more messages. Para hindi sayang yung pera mo, get more messages po yung pwede mong i-target pag sa boosting. Or pwedeng ito po, kung purpose mo naman paramihin ng engagement, pwedeng yung get more engagement po. Show your ad to people who are likely to react, comment, and share. Nagets nyo? Ito po yung binabanggit ko kanina. Ito kasi yung bagong update ngayon. Ito naman sa lahat ng mga gustong mag-inquire doon sa mismong page mo. So meron na rin silang setup ngayon sa boosting. Pero again, ang boosting po para po siya dito. Engagement. Kasi pag ito po yung pinili po ninyo, get more messages, wala po siyang specific na setup. So yung mismong sinet-up mo na mga taong mag-i-inquire sa'yo, kalat-kalat. Ibig sabihin, hindi po sila yung specific na taong para doon sa product mo. Malinaw? So yung boosting po, gagamitin po talaga siya for engagement lang. Pamparami ng views, ng comment, and like. Ngayon, after nun, scroll down nyo, same lang po ng ad set.
Same lang po ng ad setup, sorry. Lalabas din po dyan yung tinatawag po nating audience, target audience. Ito yung diniscuss ko sa ad set kanina. Pero pagka nag-edit ka po kasi dito, hindi po siya nakaspecific. Ayan. O, for example, nilagay mo po dyan, naka-Philippines na yan. Nilagay mo po, sabihin natin Quezon City lang. Makikita nyo po mamaya yung pagkakaiba. Ito yung sa boosting. Pag nag-search ka ng Quezon City, lalabas naman siya. Pero hindi po siya naka-specific kung sa Quezon City ba talaga nakatarget po yung mismo pinaka-area. Kasi ang tinatamaan po dito sa Quezon City, yung mga previous na nakatira ng Quezon City na ngayon nasa Davao na, nadadamay po sila. Kasi nga broad po yung setup po ng boosting. Ayan, sabihin natin sa age, same din po yan. Pwede ka mag-target. Sabihin natin 30 to 40 years old. Tapos yan, merong men, women din na targeting. So, ito yung pinakabagong update po din ngayon. So, parang ano na rin siya, ad setup. Pero again, ano po siya, hindi po siya specific targeting. So, yan, save nyo lang po yung audience. Tapos ngayon, ito yung placement na tinatawag natin kanina, which is yung platform. So, Facebook lang ang gamit. Then, after po nun, budgeting na. So, dito sa boosting po, hindi po siya naka-daily budgeting. Ang mangyayari po dyan, for example, gusto mong iset ng 5 days yung ads mo. Pag after 5 days po, natapos yung mismong pinaka-boosting mo, gagawa ka uli ng panibagong boosting. Compare sa mismong pinaka-ads na pwede mong i-continuous once na naubos na yung budget. Malinaw? Pagdating sa boosting po, hindi po nakukontinuous yung previous boost mo. Gagawa ka uli ng panibagong boost na magre-reset po uli yung paghahanap po ng mga tao. Malinaw? And for example, 5 days, boost post now. Ganun lang po kasimple yung boosting po. Ganito lang siya mag-set up. Kiklik-click ka lang po dyan. Then after po niyan, pag nag-boost post ka, ito po yung lalabas. Account disable. So yung ad set natin, because hindi siya pwedeng gumawa ng tawag ito ng ads kasi naka-disable pala. Pero ayan, pag clinic nyo po itong boost post, ang lalabas po dyan, which is yung payment method. So ngayon, i-connect nyo na po yung gamit po ninyong GCash, pwedeng card. Sa iba po namang mga ads, baka magtanong po yung iba pag na-experience ninyo. May iba pong mga ads or Facebook po na hindi po ina-allow si GCash. So yung iba naman na hindi gumagamit ng GCash or hindi po ma-detect yung GCash, pwede nyo pong gamitin po, which is yung American Express po, which is connected din po siya kay GCash. So pagdating naman doon, siguro pwede akong gumawa ng doon, ng separate na training para at least makita natin sa mga mode of payment. So ayan, so dito again, pagka-boost mo, i-ano mo lang, i-input mo lang yung mismong pinaka-card mo. Mga debit card, pwedeng yung GCash, pwedeng online bank mo. Ngayon po, mag-auto-debit naman po yun doon. Pero pag dating po sa boosting, automatic po, kailangan po ninyong lagyan muna kagad siya ng PAN. Malinaw? Again, pagdating sa boosting, maglalagay ka talaga ng PAN. Pero pagdating naman po sa ads, meron po kasi silang, kumbaga tinatawag na threshold, pwede ka nilang pahiramin ng 200 pesos, 300 before ka mag-add ng budget. Gets? Ganito lang po yung boosting. Yan. Ganyan lang po yung setup po niya. Ngayon po, turo ko naman sa inyo yung about naman po sa ads. Nasundan ba? Sige nga, before tayo mag-proceed, pakitype nga ako ng clear. Kung naging clear po yung boosting. Wait lang din guys ha. Kuha lang ako ng tubig. Sorry.
Ayan. Sorry. Clear na rin naman po sa boosting. Sige. Next na po natin, which is yung tinakil naman natin ngayon, kanina, which is yung ad set naman. Ayan, so gagamitin ko yung isang account para at least mas makita ninyo. Okay na tayo sa creating page ha. Open ko ng isa kong account. Ayan. Eto. So ito po yung gamit naming account. So dito kasi kami nag-ads ngayon since may ayan, kumbaga meron akong doon problem sa isa kong account. Ito po, yung sa mismong pinaka-setup natin. Pagka magsisetup po tayo ng ads, lagi po tayo magbi-visit dito sa Meta Business Suite. Meta Business Suite po, dyan po nakapaloob po lahat ng mga setup sa mismong payment method, sa ads manager, yung mga content, dyan mo rin makikita yung insight. Pag sinabi pong insight, dyan mo monitor kung sino po yung mga kumbaga sumisilip dun sa mismong page mo. Kung mga taga Quezon City ba, ayan ba is nasa 14 years old to 15 years old, ganito po yung itsura po niya. So minsan, pagka magsiset up tayo ng ads, pag matagal na po yung pinaka-page mo, ma-identify mo kung sino po yung mas mataas na interest na nag-visit sa mismong pinaka-page mo. Ito, pakita ko po sa inyo. Ayan, sa audience. Makikita nyo po dyan ang pinakamadalas na nag-visit sa page namin na talagang bumabalik-balik. 25 years old to 45 years old, ibig sabihin ito po yung pinaka-specific age na pwede naming targetin. So dito lang, kasi pag dito sinama pa to, ibig sabihin, nagtapon ka ng pera. Kasi nga yung mababa yung mismong interaction sa kanila, bakit mo pa sila tatargetin? Ito naman sa mga lugar, Quezon City, Manila, Caloocan, and mga top cities. Ay, so ito yung mga, kumbaga, pwede mong ma-identify kung saan ka mas effective. So ito yung tinatawag nating effectiveness ng mismong ads. Clear? So insight, dinaanan lang natin. Ngayon, pagka magsa-setup po tayo again, take down notes po kayo. Sulat nyo po ito, yung tinatawag po nating after po ng Meta Ads, Meta Business Suite, after po ng Meta Business Suite, sorry. Next po nating hanapin po which is yung Ads Manager. Sa Ads Manager po, meron po tayo ditong account review, campaign, audience, billing, and payments, pati yung ads report. So, ang pinaka ginagamit lang po natin dyan, itong campaign, pati itong billing. Kasi itong mga to, yung audience, account review, pati ads report, more on sa insight lang po siya. Kumbaga doon mo lang i-monitor kung maganda ba yung ads mo, pangit ba, may problem ba. So, ganun po siya. So, since tayo po is magsisetup ng ads, click nyo po itong campaign. Ayan. Sa campaign po, as of now, naka-off tayo ng ads. Eto, makikita nyo po dyan, pag clinic mo tong campaign, eto po kagad yung lalabas. Ayan, etong screen. Ngayon po, ito yung mga setup na meron tayo. Ito yung mga previous ads natin na makikita nyo po dito. Pwede nyo i-monitor from maximum day. Simula nung pagkagawa mo ng ads, makikita mo po dyan. Pakita ko po sa inyo kung magkano na yung total gastos . Total expenses. Ayan. And cost per result, impression. So dito mo makikita yung mga cost per result. Ayan. Yung kay Apning, 31 pesos. Kay Aljan sa motor, 2 pesos lang. Kay Aptonet naman, Wikis, ayan, 27 pesos. So ayan po yung monitoring guide po natin. Ngayon, pagka magke-create po tayo, simple lang. Eto, create.
Ito yung binanggit ko kanina, meron tayong campaign, meron tayong ad set, meron tayong ads creative natin. So sa campaign, pag clinic mo po yung campaign, ito po yung mga lalabas. So naka-specify siya. So pwede mo piliin yung awareness. Ang awareness po para po to sa mga kumbaga dati mo ng inquiry na gusto mong i-retarget. So makikita uli nila yung mismong post, magkakaroon uli sila ng interest since ayun po yung pinakita po natin. Sa traffic naman, ito naman po which is para sa may mga website. So kung gusto mo na yung client po mapunta dun sa website, gagamitin natin yung traffic. Ngayon, itong engagement po, yung binabanggit ko kanina, ito naman po is nakafocusing ng, ayan, makikita niyo po dyan, nakalagay po dyan yung video views, yung conversion, post engagement, like, comment, share, ganyan po yan. Then sa leads, ito naman po, same din po siya ng traffic, which is website din po yan. Pero dito naman po, pagka nag-click po kasi sila mismo sa pinaka-ads mo, automatic meron silang pipil upan pong form. Na pag nag-fill up po sila, automatic, ta-transfer po yun sa pinaka-website mo naman. Then meron tayong promotion, tapos yung sales po natin. Ito yung sa sales, ito po yung pinaka-ginagamit namin. Gawin natin yung sa sales. Since ang focus natin is talaga mag-set ng ads na pangkuha ng mismo mga pay-in. Tama ba? So dito, same lang. Pagka-click mo ng sales, continue mo. Ngayon, pupunta ka po doon sa pinaka-campaign setup na. Ayan, dito sa campaign setup, tandaan nyo po ito since naka-record naman tayo, wala ka ng ibang babaguhin dito bukod dito sa budget. Ang pipiliin mo po itong ad set budget po natin. Para ang mangyayari, hindi ka muna dito magsiset ng mismong ads, dito ka magsiset sa mismong ad set. Ito lang po yung babaguhin gagawin mo po ang ad set budget, hindi po yung campaign budget. And hindi po tayo dito magsiset up ng budgeting, magsiset up tayo mamaya pa. And ad set budget, tapos next po agad. Then after po niyan, ito yung pangalawa. Since tapos na sa campaign, di ba yung nasa bullet natin, ang next pong binanggit po doon, which is itong ad set. Ngayon sa ad set po, meron tayong naka-attach po dyan. Ang pinakaunang isi-set up, ad set name. Ibig sabihin, gagawa ka muna ng name para ma-identify mo kung ano po ba yung ads na ginawa mo. Same din po yan dito sa campaign. And for example, practice ads. Para ma-identify lang. Next. Yan. Again, yung ad set name, pati yung sa mismong name nung ano natin, same lang naman. Kumbaga, identity lang siya para pagka nag-look back ka dun sa mga sinet up mong ads, ganito po yung itsura niya. Ayan. So makikita niyo po dyan kung ano yung ginawa mong ads. Kung ano yung mismong effective ads mo. Ayan. So ito, practice ads. Ngayon, pag pumunta ka sa ad set, nakalagay din dyan, practice ads. Pag pumunta ka doon sa creative, wala po nakalagay kasi nga hindi pa natin na-edit. Susundan po. Again, balikan lang natin. Nasaan tayo natapos? Ayan, okay na tayo dito sa campaign. Ang sinasetup natin kanina, itong pangalawa, which is yung ad set natin. So, okay na yung name. Dito naman po, after nung pangalan ng pagsisetup, ang next po natin na lalabas, which is yung conversion. Sa conversion, ang pipiliin po ninyo itong message destination. Again ang pinili po natin sa campaign sales kasi ang target natin, kumuha po ng mga inquiry na talagang interested dun sa mismong pinaka ino-offer nating product. Pipiliin mo, message destination. Since wala kang website, hindi mo po kailangan po nun. And after mo piliin to, ito yung pinaka-specific na target natin. Next, pipili ka naman ng page. Kung anong page yung pinaka-plano mong i-ads. Ayan. For example, itong hen muna. Para hindi magalaw yung iba. After po nun, ayan, di ba nalagay mo na yung hen or yung mismong page na target mo. May mga option dyan. Huwag nyo pong i-connect sa Instagram pati sa WhatsApp. Facebook lang po yung pinakagamit po natin. Then after po nun, ang pinakapupuntahan mo na kagad, diretso ka na ng mismong budget schedule.
Dito po sa budget schedule, daily budget po, wag nyo na pong babaguhin po yan. Okay? Daily budget po ang gamit natin dyan. Tapos ngayon, as advice, ito pala, dagdag natin to. Pagdating po sa pagsiset up po ng mismong franchise, kami po is kumbaga nakastart po talaga ng budget ng 200 pesos per day. Bakit po 200 pesos per day? Ang ads po kasi ng franchise po, ang pinaka-standard, which is nasa 10 pesos to 15 pesos po per message. Nasundan? Balik natin sa ano no, sa whiteboard. Pakita ko lang po sa inyo yung computation. Hindi sige, wag na sa whiteboard, sa cellphone na lang. Para hindi nalilito. Kunin ko lang cellphone ko po ulit. Sorry. And pakita ko po sa inyo at paliwanag ko po yung about sa budgeting po natin. Ano yung nakikita niyo? Yung sa laptop o yung sa cellphone? Ayan, cellphone. Punta tayo sa CalQ. Kami po is ang pinaka talagang normal po natin na budgeting, which is 200 pesos pagdating sa franchise. Pagdating naman po sa motor, which is 70 pesos po per day. Kasi ayun po yung pinaka lowest na requirements ni Facebook pagdating sa ad set. 70 pesos po talaga. So ngayon po, bakit po sa 200 pesos? Kung ang pinaka-standard po na cost per message natin, pag sinabi pong cost per message, sa bawat isang inquiry po, binabayaran po natin yon. O sabihin natin, may nag-inquire sa yung isa. Ang halaga po nun, sabihin natin 10 pesos. Sa 10 pesos po, since ang budget mo, which is 200, divide mo sa 200. So, ilang inquiry po yung papasok po sa atin? Divide times 200 budget, divide natin sa 10 pesos per message. Ang pumasok po sa ating inquiry sa loob po ng isang araw, 20 inquiry po. Ganun lang kasimple ha. Ngayon naman, pagdating sa motor, kung 70 pesos per day, tapos ang pinaka cost per message natin dyan, ang pinaka maganda po sa motor, hanggang 3 piso lang po yung pinaka mataas. O sabihin na natin 3 piso, divide mo sa 3 pesos. Umaabot ng almost 23 messages yung possible na pumasok po sa inyo. Ganun karami po siya. So, ibig sabihin, meron pa rin po talaga tayong nilalabas pong budget kasi nga, kailangan natin magpaikot po para yung mismong negosyo natin mas lumago. Tama ba? Mas kumita. So, yun po yung sa mismong budgeting. Ngayon naman, ito, since franchise tayo magpo-focus nung pagtuturo, pagdating sa budgeting po natin, ang pinaka-ina-attach po namin or kumbaga pinapasok namin sa mismong ads per week, 200 times 7 po, 1,400. So, 1 week yon, ayan yung pinaka-budget pong nilalagay ko. Ngayon po, sa loob ng isang buwan, multiply lang natin within 4 weeks, ito po per month po yung expenses ko pagdating sa ads. 5,600. So sa 5,600 apply dyan, ilan ba yung pinaka pumapasok sa yung pay-in? Para at least aware lang po kayo, no? Per month po, pinaka mababa ko, pinaka mahina ko na. Sabihin natin, 3 na lang. O, tas sa 3, 3,000 times 3, 9,000, which is not bad. Hindi tayo break even. Pero kung wala kang lumusot sa loob ng isang buwan, doon ka po talo. Pero at least yung 3 po, which is panalo na rin po, panalo na rin po talaga siya totally. Pero syempre, kung mag-ads ka na rin naman, kailangan ang pinaka-mindset sa lahat ng papasok na inquiry sa'yo, on the spot talaga ang mindset natin na. Clear? Nasundan po ba yung ating pinaka-computation? Ganun lang po siya kasimple. Ayan, so balik natin do sa ating pinaka laptop naman.
And continuous po natin. So since again, aware na po kayo, 200 pesos. And 200 tayo mag-i-start. Wala ka nang ibang babaguhin po dyan ha. Ganyan lang po yan sa budgeting. Ngayon, etong end date, hindi mo na kailangan lagyan ng end date para at least yung ads mo, pag nawalan ka ng budget, maglalagay ka lang, automatic na po siya magko-continuous. Ayan. Then after po nun, pagdating sa budget settings, next po niya week is yung nakalagay na audience. Dito sa audience naman po natin, ang pipiliin po natin dyan, ayan, eto po. Ayan, sa location. Wait lang, nasa yung naka-advantage. Wait lang, apps ah. Ayan, ako. Okay. Ayun, meron tayong bago pong adjustment ngayon. Ngayon ko lang 'to nakita. Pag pupunta po kayo dito sa audience, ang i-click po ninyo itong switch. So from dito nang galing, eto 'di ba kanina nang galing? Kasi ang nakalagay dito before, switch to original setup. Ngayon po, which is naka-advantage kasi to. Pag naka-advantage po, naka-open po yung advantage, hindi mo na kailangang i-set up. Si Facebook na po yung kusang magsi-set up po niyan. Pero sobrang laki po ng budget na kailangan mo para po antayin yon. So dito po ngayon tuturuan ko na po kayo yung mismong specific na targeting pagdating sa franchise. So switch natin sa old setup. Ayan. Ngayon po pag switch po kasi natin, dito po makakapag-targeting tayo ng specific. Again, nasa audience, yung tinype po kanina, location. Unahin natin sa location. Sabihin natin, hindi Philippines ang target mo. Namili ka lang. Di ba kanina, trinay natin sa bus. Tinype natin ng Quezon City. Nung pag-type mo ng Quezon City, walang lumabas na ganito. Ngayon, pinindot mo yung Quezon City. Yung Quezon City, na target mo nga. Pero ang tanong, specific ba yung pumasok na na mismong mga location? Hindi po. Ang ginagawa po natin dito, pansin niyo po, 'di ba, merong bilog. Ganito rin yung sa boosting. Kahit yung mga nasa tubig na mga tao nata-target niya. Yung nasa within radius naka-target po doon sa mismong boosting na nadadamay. Kaya merong mga naliligaw na hindi taga Quezon City. Ngayon po, pag dito sa mismong ad set naman, pag tinype mo po yung Quezon City, ang gagawin nyo lang po, itong plus 25 miles na nakalagay dito, gagawin nyo pong current city only. Na-gets? Again ha, pagka-type nyo ng Quezon City, click mo lang to. Tapos click mo po yung current city only. Yung bilog po mawawala. Ngayon, yung mismo pinaka-tinarget mong location, nag-specific po siya. Talagang Quezon City lang po yung pinaka-tinarget. Ayan. Buong Quezon City po yan ha. O, for example, ito Caloocan. Caloocan City. Tapos dito ang pinaka-tips ko po sa inyo, pipiliin nyo lagi yung nakalagay sa dulo, city. Huwag po kayo magpipick ng state, huwag po kayo mag-choose po ng tawag dito ng regional. Kasi may makikita kayong mga regional eh. Ayan, tulad po niyan. Sa Manila, ayan, merong Metro Manila State, meron namang Metro Manila na city. Ibig sabihin specific mismo siya. Ayan, Caloocan. Same lang, current city only. Ayan, lumabas na. Next natin after nun, age naman. Sa age, again, ang pinaka natin best na age po pagdating sa franchise, which is 24 years old po up to 45 years old. Ito yung may mga pera na at the same time pagdating ng 45, ito yung mga ready to settle na ng business. Okay, so doon nakabase yung natin age bracket. Pag 24 years old po, ibig sabihin may mga sariling pera na. Hindi na sila yung umaasa sa parents. Pagka naman 45 years old, ito naman po yung mga ready to settle po ng sariling business po nila. Kumbaga mga pa-resign na, meron ng mga savings, ganyan po. Then pagdating sa gender naman po, depende. Ang gender, wag mong babaguhin kung bago ka pa lang sa ads.
Pero kung ikaw po meron ka ng insight, nakikita mo na kung ano po yung mas maraming nagbibisit dun sa mismong page mo. For example, babae, pwede mong iset up ng babae. Babae lang yung makakakita ng pinaka-ads mo. Then, after po niyan, ito po yung pinaka-next, detailed targeting. Sa detailed targeting po, ito po yung pinaka-importante. Meron po nakalagay na demographics, interest, tsaka behavior. Ano yung tinype natin kanina dito? Interest, behavior, tsaka yung title pala yan, no? Demographics po pala yung tamang term po doon. Ayan, pansinin nyo, sa motorcycle, pag tinype po yung motor vehicle, ang nakalagay interest. Pag sinabing interest, lahat po ng may interest sa mismong motor, na pag nagsisearch sila ng motor, automatic yung mismong page mo or yung mismong ads mo, pinapakita po nila sa kanila. O for example naman, franchising. Ayan. Sa franchising, maraming mga may maraming ano diyan kumbaga maraming option. Ang pinaka pinipili ko po lagi pagka sa franchise ads po ito. Franchise interest, lahat ng may interest sa franchise. Tapos pangalawa, pwede ka mag-target ng mga tao mismo. Pwedeng businessman, small businesses. Ayan, may mga interest sa mga products, business. Pwede naman, ayan, mga business ulit. Normally, dito lang naman umiikot sa franchise, tas mga business, and pwedeng mga small business, pwedeng mga home-based business. Nakita nyo po? Ayun ang mga ibang option. Pero usually, ang ginagamit ko pag sa franchise, ito lang itong dalawa. Franchise pati yung product business. Kasi ang pinaka nakatarget dito, lahat ng interested sa franchise, lahat ng interested sa products mismo, makikita po nila yung mismo pinaka-ads ko. Then after po niyan, since na-set up na natin tong audience, ang pinaka-last po pagdating sa ad set, etong placement. Etong placement po natin, naka-on po yung advantages. So, show more lang natin. Ayan. Ang gagawin natin pagka-show more po, i-click nyo lang po tong platforms. Tanggalin nyo po yung Instagram, Messenger, pati yung audience network. Hindi po yan kasama sa mismong i-set up nating ads para hindi ka nagtatapon ng pera. So, hindi po isasama yan. I-uncheck lang po natin. Then, after po nun, next na kagad. And 7%. Nagets po, nasundan po ba? So, ito. Daanan lang natin ng mabilisan to no, sa mismong ano natin. Tapos, babalikan ko lang din. Meron akong tuturo sa inyo pagdating sa mismong pagkikreate ng pictures, video. Ito po yung ad set. Tapos, i-charge ko lang ng saglit yung mismong laptop. Cellphone mo na yung i-share screen ko. Ito po. Dito po sa ad set, may makikita po kayo dyan yung ad name pa rin. Lalagay mo lang dyan yung pangalan kanina, practice ads. Ayan. Tapos dito, ang makikita po ninyo directly, itong ad setup. Ito po yung creatives. Pag sinabi pong create ads, gagawa ka dito mismo on the spot nung ipopost mo. Pwedeng single image, pwedeng video. Meron tayong carousel. Pag sinabi pong carousel, maramihang picture po yung inads mo. Pero isang post lang po yun So, ayun po siya. Itong flexible, bago to. Ngayon ko lang nakita to. Dito lang, itong dalawa lang talaga yung option dyan. Ano kaya to? Ayan na, nalobat na. So, ito. Dito lang muna tayo sa dalawa kasi yung flexible, hindi ko pa aware to Carousel, pati itong single image. Ayan. Pag-create ads. Pero kung ayaw mo ng hassle, hindi ka na dito magsiset up, meron tayong shortcut. Ito po yung tinatawag po nating use existing. Ayan. Sa use existing po, lahat po nung naging previous post mo, makikita po natin dito. Ayan, di ba pinili mo yung use existing, select post. Ayan, select post. Ngayon, nandito na lahat ng mga post natin. Doon sa mismo page mo. Mamimili ka dyan kung ano yung gusto mong i-set up. Ayan, for example, namili tayo ng isa.
automatic po, yung mismong post mong yon, automatic po siya po yung inads po natin. Ngayon, ditong call to action, ang pipindutin po natin send message. Minsan, ang lumalabas po dyan, no button. Huwag niyo pong pipindutin yan. Ang pipindutin niyo po itong send message. Then, after po nun, ito pong message template. Sa message template po natin, merong news existing kung dati ka na nag-ads. Pero pwede po tayo ng create new. So, dito na po tayo mag-set up po ng mismong automation. Malinaw? So, ito lang po yung mismong pinaka-ads creative. So, ngayon, kung nasundan naman po dito, meron lang muna akong idadagdag sa inyo. Pero, i-ano ko muna yung laptop kasi charge natin. Baka biglang mag-shut. No? Nagsisensored kasi pagka nakasaksak kung ano napipindot. Wait lang. Ayan. Dito ako sa cellphone. Sige nga. Sa lahat po ng mga uplines natin, pakitype nga po ko kung clear, kung nasundan po yung ating tinuturo. Nabalikan naman po. Clear naman po, no? Ayan. So again, ayun po yung basic pa lang po yun pagdating sa ads. Actually, bigyan ko po kayo ng konting idea. Before po ako matuto ng ads, wala po talaga akong kaalam-alam kung paano yung ginagawang setup, paano po ba yung ginagawang mga video. Hanggang ako po which is naturuan ng pinaka-upline ko, upline to net, at the same time upline board. Ang ginawa ko po, kumbaga inaral ko mismo. And sa pag-aaral pong ginawa ko sa ads, which is umabot din po kami ng almost 3 weeks na upline Chester kasi upline Chester ang body-body ko doon. Talagang chinaga po namin, nanonood kami ng YouTube. Kung manonood po kayo ng YouTube, pwede niyo pong panoorin si, pangalan nito, si Sir Carl Serrano. So nagtuturo rin po yun about ads. Meron din po yung isa pa, yung kamukha ni Sir Carl. Pakita ko sa inyo sa YouTube, no? Para meron din kayo binabalikan. Ads Setup Tagalog. Eto, si Sir J. Gregorio. Ito yung pinaka-page niya. Share screen ako. Kasi yung tinuro ko po sa inyo, which is po yun, sobrang broad na topic po nun. Hindi po siya yung nakaspecific. Kasi nung kami po mismo, nanonood kami ni Upline Chester, tapos nagjo-join kami sa ibang mga Zoom. Ang teaching po talaga step by step. Una, tuturo mo na yung mga tag ito, pag-create ng page, tapos tamang paggamit, ano yung mga dapat hindi gawin, ano yung mga dapat gawin. Separate training po yun, umabot na ng almost 1 hours. Tapos after nun, since meron ka ng page, ituturo naman kung paano yung magiging active. So, nasa almost 30 minutes teaching yun. After nun, pag okay na yung page mo, active na, ang tinuturo naman po doon pinaka talagang una, boosting. So, sa boosting, meron pang mga detail yun. Kasi pinapaliwanag doon bakit ang target mo sa franchise, mga businessman. So, merong website na makikita mo na ano ba yung mas effective na targeting. So, meron naman din ChatGPT, pwede nyo rin po check po yun. Sorry. Eto, si Sir J. Gregorio, pwede nyo rin i-check po yan. So, meron siya dito mga teaching about ads. Ayan, sa paneling, medyo malalim na itong mga latest niyang post. Pero makikita nyo dyan, i-check nyo lang. Ayan. Facebook Ads 2022 and Meta Ads, how to promote. Pwede nyo namang search po yun. Pero again, pagdating sa mismong pagdating sa ads, ang pinaka dapat nyo lang talagang aralin, lalo't lalo kung pinaka-purpose mo naman, which is magkaroon ka lang ng mga inquiry. Hindi mo pa naman goal na talagang mag-e-com, ganun. Ang pinaka-aaralin mo lang talaga doon and susubukan mo, tatry mo, which is yung kumbaga tamang pag-create lang ng mismong ads. Tapos ngayon, kusa mong matututunan ko ano yung mga audience na tatargetin mo, ano yung mga kumbaga age, ganyan. For example naman, tapos ka na sa franchise, tapos ka na sa motor, tapos ang goal mo naman ngayon, which is maghanap ng mga old networker, pwede ka rin mag-search doon ng mga, meron din kasi doon sa mismong detailed targeting, mga business owner, mga CEO. So pwede ka rin, kumbaga mag-targeting din po ng ganun. Malinaw? So dito naman sa natin, pakita ko po sa inyo yung binabanggit ko kanina. Sa creatives natin, di ba nandun na tayo sa creatives? Papakita ko sa inyo yung sample ng creatives natin.
Ayan. Sa creatives, pwedeng picture, pwedeng video. Depende po sa inyo. Ito yung mga sample na ginawa kong ads, which is creatives. Ito yung pinakauna. Pansinin niyo, sinet up ko po tong ads na to. Okay na yan, sales. Tapos yung campaign sales din po yun. Tapos yung mismong ad set. Nakapokus po to Quezon City. Within NCR lang. Ngayon po, pagdating do sa ads creative po, kung papansinin niyo yung mismong pinaka-caption ko, which is unique. Ibig sabihin walang ibang kapareha. At the same time, merong identity. Ito yung secret. Pag gagawa po kayo ng page, dapat yung mismong name po ninyo, sinasama nyo sa hashtag. Ayan, hashtag. Para pagka meron po nag-click nung mismong hashtag na nakita nila, or sabihin natin nag-search sila ng hashtag, lumalabas po yung ads mo. Gets? Ito, bigyan ko kayo ng sample. Ayan, key egg drop. Link. Lahat ng key egg drop na post lalabas. Pero ang pinaka-majority kung sino yung may hashtag. Kaya yung hashtag ano rin po yan, na malaking bagay po yan. Ayun yung tinuturo ko na sa matagal na sa mga sa ibang mga leaders din. Pag magpo-post ka, dapat yung hashtag mo unique and connected dun sa mismong page mo. Pansin nyo po yung KEGG main page. Ito, pakita ko sa inyo yung KEGG main page. Hindi mawawala yung yung mismong hashtag nila ng KEGG sa umpisa. Ayan, di ba may KEGG? Ito, KEGG. Pag clinic yung KEGG, page nila yung lalabas. Kasi ano yan, kumbaga identity. So next, etong kung magagawin yung setup, pagka magsiset kayo, dapat yung ads ninyo, yung mismo hashtag, importante po yan sa caption. Tapos isip ka ng mga unique na post. Then after nun, aside sa caption, again, yung tinatawag nating creatives. Ngayon po ang pinaka-updated, pag magsiset up tayo ng video, ang pinaka-limit lang po, take down notes po natin yan, ang pinaka-limit lang po sa paggawa po ng video, 1 minute and 50 seconds lang po. Ayun po yung pinaka-limit po ni, tawag ito, Reels. 1 minute and 50 seconds lang po ang pinaka-limit sa paggawa po ng ads na magiging effective. Kasi pag more than 1 minute, sabihin natin 2 minutes, which is yung ads po natin, kumbaga hindi na po siya effective. Kasi ayun po yung required lang po kay Reels. Kasi yung mga ads po natin ngayon, mga video, automatic na po connected po yan kay Reels. Okay? Ayan. Tapos ngayon, pagdating sa mga photos, eto pakita ko lang sa'yo. Sa mga photos natin, di ba, may mga ganyang caption. Sa iba po, which is ginagawa, eto tulad nito, crafted. Hindi buo. Yung iba po kasi which is kasama yung may nakalagay ni Instagram, ganyan. Pwede yung i-crop din yung picture. Kahit sa motorcycle, ganun din po. Nade-detect din kasi minsan na yung photos natin, which is kumbaga copy-paste lang, lalo't-lalo, kung talagang 100% ginaya mo lang. Wala ka man lang binago. Ito, yung sample ads ngayon namin. So again, kumbaga pagdating ads creative, dapat talagang creative yung gagawin mong video. And ang sekreto po, pagdating sa video, huwag mong ibubungad kagad sarili mo. Or pwede mong bungad pero dapat meron tayong tinatawag na 5 seconds tama ba? 5 seconds attractive video. Yung talagang pagka nakita nila sa pag-scroll nila tapos biglang yung mismong video na intro mo talagang nakakahumaling panoorin. May mga ganon. Hindi yung nag-intro ka kagad ng explanation, ganyan. So, eto, pakita ko po sa inyo. So, pag dumaan sa wall mo, talagang mapapastop ka. Papanoorin mo. Hi, naghahanap ka ba? Food cart ba ang hanap mo? Ito, mga live naman po yan. Basta mga ganun po, kailangan maging creative. So, pwede na rin po kayo mag-practice ng mga edit din. Ito, tignan nyo po 989K views. Ito naman po, ang ginawa ko po dito,
video ni Ma'am, ano to, ni Ma'am Yaomi. Ni Ma'am, Mary pala, sorry. Shinare ko lang to. Tapos ngayon, binus ko po siya. negosyo katulad nito. Ito sa Insight. Wait lang po ako, may continuous tayo sa ad creative. Charge ko lang saglit yung laptop. Mga sample ng video. And suggested din pala, sorry, pagdating sa paggawa ng ads, ang pinaka-effective po ngayon, week is video. Video creatives talaga. Sa photo, sa picture po ngayon, sobrang tumal, lalo't lalo. Talagang yung iba, wala kang choice. Gagayahin talaga yung mga picture mo. Isisave nila, popost mo. So, nagkakaroon ng, kumbaga, conflict. So, mas maganda, video talaga gagawa. Ay, mga ganyan. So, pwedeng maging creative pagdating sa mismong ads. Ay, sorry. Iba yung lumabas. Eto, makikita rin po dito yung insight. Nasa na ba ako? Wait lang po Nagloko kasi yung laptop, hindi ba gamit? Ay, hindi ba tayo naka-switch? Naka-record po ba tayo up? Hindi na, no? May dadagdag na lang ako sa last dun sa, creatives. Continuous ko lang din. Eto. Pagka gumagawa po kayo ng ads, para gusto nyo ma-monitor kung ano po yung pinakatalagang mga natatarget po ng ads ninyo, meron po dyan, switch account nyo lang, switch nyo lang sa mismong page. Tapos ngayon, yung mismong pinost mo, gawin po ninyo si Insight. Ayan, sa si Insight, makikita mo dyan kung ilan yung nag-views, ilan yung nag-engage, yung nag-like, comment, share, ganyan. Tapos ilan, ano yung pinaka-average time watch, ibig sabihin hanggang saan lang sila nanonood. Hanggang 16 seconds lang. Ayan. Ayan, hanggang 3 seconds, pinakamataas na maraming 3 seconds, 1 minute, konti lang. Ayan. Eto, nakapatay na tong ads na to eh. So, dyan mo makikita yung mismo mga natin. Mga insight. Ganun po. Malinaw, clear po ba? Ayan. Then, syempre, okay na rin naman laptop nakapag-charge kahit pa paano. So, continuous natin. Pakita ko lang po sa inyo yung mismong actual pagdating do sa ads creative, no? Para at least tayo. So, ay na rin naman po yung last week is yung ads creative. Balikan lang natin kanina. Saan tayo natapos? Eto. Pagdating sa ads creative, again, may nakalagay dyan ad name. So, yung lang, kung ano yung pangalan ng iba, yun lang din lalagay mo. Ayan. Then, after nun, ang gagawin po natin is scroll up mo lang. Ang hahanapin po ninyo itong ad setup. Sa ad setup po, hindi mo na kailangan gamitin po yung create ads. Ang gagamitin po natin use existing. Pipili ka ng mismong post na pinost mo na before, na may mataas na likes, na comment, tapos ngayon ayun po yung i-ads mo. Click mo lang, tapos continue. Then after po nun, makikita nyo po dito yung mismong naka-setup na ads. Ayan. And pansin nyo, eto po, pag may i-scroll sa mismong Facebook nila, makikita nila yung ganito yung tsura niya. Ayan. Ito naman yung mga lumalabas na ads. Search bar. Ito, Facebook Reels. Sa mga nanonood ng Reels, bigla na lumalabas to, ganyan. Nakita po ba yung mga itsura ng ads? Ito naman sa search bar, ayan. Pag nag-search ng about manok, lumalabas. Ito, ads on Reels, Facebook profile feeds, ayan. So, ayan po yung mga sample. Ngayon, after po nating mag-attach po, di ba, na-attach mo na yung post, kung anong post po yun. Pag use existing po kasi, wala ka ng ibang i-set up.
Ang i-set up mo na lang po dyan, which is yung gagamitin po nating script or caption. So dito naman po, pag mag-set up po tayo ng caption, since kayo po is bago pa lang, create new. Tapos edit template. After po nun, dito ka na magsiset up ng automation. Kasi dati ang gamit po namin Botcake, nung wala pa po yung Facebook ng ganyan. Pero ngayon po kasi meron na silang automation na pwedeng mag-attach ng picture. So mas maganda na rin po siyang gamitin. And for example, ito yung introduction ko. Makikita niyo po sa gilid, no? Hi, may I know your location? Yan. So lalabas siya dito. So ganito yung itsura niya pag kami nag-inquire. Tapos ngayon, ito po, yung button, huwag nyo na pong isama po yan. Yan, i-uncheck nyo po yan yung required button. Tapos dito sa customer action, which is yung frequently asked question, ikaw bahala kung gusto mo maglagay ng may mga ganito, yung may mga tanong. Pero ako po kasi hindi po ako naglalagay po niyan. So ang pinaka-intro ko lang talaga, which is yung location. Kasi ito rin po yung pinaka nagiging problem. Since meron tayong tinatawag na automation, pag ikaw po nag-ads ka, since naka-automated ka na, nakakaramdam ka ng tinatamad ka. For example, may mga nag-i-inquire sa'yo, hinahayaan mo na lang may automation yung sumasagot. Tama? Pero kung ikaw po pa-practicein yung sarili mo na kahit yung pinaka-intro lang, yung pinaka-automated mo, then after nun, ikaw na makipag-usap, mas magaan po yung mismo pinaka-magiging ads po ninyo. Kasi ako naka-experience ako nun, medyo talagang tinatamad ako sumagot, hinayaan ko lang. Ang nangyari po, nasayang yung budget, naubos. So ito lang yung pinaka-suggested ko po sa inyo. Location first, then after nun, kayo na po bahala sa script. Sunod-sunod na po yun. Wala na po, ako po ngayon, kami nila Apply Internet, ayan, sa mga hawak ko po may mga ads din. Wala na po kami ngayong sinusundan pong script. Wala na po kaming, kumbaga, mga ginagamit na script talagang manual. Kung ano yung tanong ng client, ganyan, which is normal conversation. Kasi mas ramdam ngayon ng tao, ng client ngayon, pag yung kausap nila, which is, kumbaga, human. Pagka naman automated kasi, which is umaayaw na yung mga tao. Lalo't lalo sobrang daming scam na po ngayon. Clear to ba? So again, ayun po. After po nun, for example, na set up na natin ayan. Ipapublish mo lang po siya dito. Ngayon, pagka na-publish mo po siya, ganito po yung magiging itsura po niya. Lalabas po dyan. Mapupunta po siya dyan, ayan. Parang itong mga to, naka-open siya. Pero ngayon kasi naka-decline, lalo't lalo hindi pa naka-open po ulit. Ayan. Pero pag naglagay kami ng budget, automatic magra-run po kagad siya. So, ganun naman po yan. Malinaw? Sobrang tagal ko ata. 2 hours ako mabot. Sorry. Ayan, so again, uplines yung mga tinuro ko naman po sa inyo, which is sobrang haba talaga niyan kung ano natin, kumbaga hihimay-himayin natin. Pero at least na turo ko naman po sa inyo step by step kung ano yung mga basic and kung ano yung mga dapat gawin sa mga hindi dapat gawin. And hoping na meron akong mga naitulong sa inyo. So kung kayo naman po is talagang medyo medyo nangangapa pa ngayon, meron akong mga, ayun, tulad ng video, yung YouTube, pwede nyo po mga panoorin po yun para at least meron kayong guidance pagdating sa gagawin po nating setup. And before ka mag-click ng publish, before mo siya kumbaga i-successful setup, confirm mo muna sa upline mo. Or pwede ka magtanong sa akin, tama ba itong ginawa ko? Ganito, pakita mo lang. O pagka nag-agree ako, go muna. Ngayon, ang pag-monitor po, dagdag additional info lang pala, no? Pag gumawa ka ng ads, ginawa mo na siya, i-monitor mo po at least within 1 to 3 days. Yung 1 to 3 days po, hindi po agad-agad na maganda yung ads. Magiging tapon po talaga yung 3 araw. Kasi after 3 days, doon mo i-monitor kung ano yung dapat mong i-adjust. Babaguhin mo ba yung age? Babaguhin mo ba yung location? Babaguhin mo ba yung target audience mo? Kasi di ba sa insight makikita mo 'yon. So doon ka mag-a-adjust. Ngayon pag na-adjust mo na siya, palipasin mo rin ng isang araw, pag naging okay, bumaba yung cost per message, tas nakita mo yung mga nag-i-inquire sa'yo, which is quality na, ang gagawin mo po, i-continuous mo na siya. Malinaw? So talagang pagdating po sa ads, motorman po yan o franchise, kailangan din po talaga natin ng mahabang pasensya at the same time, syempre, ng mismong budget. Kasi paikot po yan ng pera.
Pero again, etong gagawin po ninyo, ang ginagawa po natin ngayon, which is hindi po siya para lang mag-aksaya ng pera, hindi lang para maging break-even. Ang pinaka main purpose po niyan, which is mag-multiply po yung income. And mas mapadali po natin yung gagawin po ninyo. Clear? O try to imagine ngayon ikaw lang yung pinaka nag-aaral ngayon. Minamaster mo yung ads, yung boosting, pinakabisado mo yan. Pero pag dumating yung time na meron ka ng mga franchise, mga downline, na tinuruan na rin natin, na master din nila, try to imagine, nagpapasok ng, sabihin mo na lang, 10 directs per month. So magkano ka doon? So ganun po kaganda rin po talaga yung pagtuturo po ng ads or yung pag-aaral po ng ads. Malinaw? So again, ayun lang naman din po yung part ko and hoping na nasagot ko lahat and nabigay ko po lahat ng info. Kung may mga need pa naman po tayo, wag po kayong mahiyang lumapit din o pwede kayong mag-inform. And Mitch, pwede ka rin mag-inform kung may mga kailangan pa tayong dagdag para pwede tayong mag-set ng another schedule. So again, ayun lang naman din po. Maraming salamat sa lahat and God bless po sa inyo. Thank you so much, Mitch. Ayan. Thank you, Afjan. Guys, pa-thank you naman tayo kay Afjan. Thank you, Afjan. Thank you. Time. Thank you, Afjan. Thank you, Afline. Pasensya na po, medyo hindi alam lang. Pero at least na natin bigayan. Thank you so much po. Thank you, thank you. Huwag kang magsasawa sa amin, Afjan. Yes, Pwede magtanong? May question daw si Ma'am Marisa. yes po. Alright. Yung bang, 'di ba yung sinabi mo kanina doon sa picture, 'di ba na ano na yun, na save na yun sa gallery app. Tapos, 'di ba kailangan siyang i-change kahit ba konting yung husband ko pasensya na pumapa nakaano lang naka-boxer, sorry. Tapos 'di ba yung ano nang 'di ba yung picture na save mo na sa gallery. 'Di ba copy ko lang siya. Kahit lang man may konting changes, okay na 'yun? Yes po. Kahit konting changes lang, pwede mong i-crop, pwede mong lagyan ng pangalan mo, number mo, ganun po. Kahit konting changes, wala pong problema. So parang magiging originality ko na 'yon, hindi 'yun galing sa copy ano ba 'yun sa Yes po. hindi Pero ayun. ang pinakamagandang gawin natin, lagyan natin ng kumbaga info natin, contact number, pangalan mo, ganun po, para authenticity na natin po yun. Okay. Thank you. Thank you po. Actually, marami pa akong tanong pero itanong ko na lang din next. Kasi nagtatry-try kasi ako dito din sa CP ba? Nung nag-ano kasi nakaano sa laptop. Medyo maano no? Maganda. Grabe talaga si At Marisa, sobrang sipag na ito eh. Hindi kasi tinatry ko din ba, naka-laptop ako nag-open tapos try ko din ito sa page ko. Po. Nagtatry ako tapos Sige, yun. pwede. Pag may mga tanong naman, ayan, mag-i-info na lang sa akin si Ma'am Mitch kung meron pang additional. Pwede mo sulat lahat ng app tapos send na lang sa akin ni App Mitch. Sagutin natin isa-isa. Okay. Thank you po. Sige po. Thank you, Ay, Afjan, yung hashtag ba hanggang ilan ang pwedeng gamitin? Sa hashtag, walang problema kahit gaano ka-konti, karami yan. Pero dapat meron kang isang hashtag na sa lahat ng post mo, gamit mo siya. Kasi pagka sinearch yung word na yon or yung hashtag na yon, automatic, naka-prompt kagad yung page mo or yung mismo post mo. Ganun siya. Okay, pwede kami pa-picture sa'yo, Sige po. Madilim na kasi nakikita dito, yung camera ko. natutulog na yung alaga ko eh. Kaya tuloy pa tayo yung ilaw. Ayun. Sige, Tapos, 1, 2, 3, supremacy sign. 1, 2, 3, smile. Yun. Thank you very much, Afjan. Yes, Thank you rin po sa lahat. Thank you po. Thank you po. Yan guys, apply na tayo kagad. Set up na yung page. Tapos hindi kasi natin malalaman kung hindi natin i-apply agad. Sayang. So pag ito, tinuruan tayo ni Afjan, imagine galing si Afjan sa hataw, pagod pa. Tapos, di ba tayo kagad yung, actually ano lang yun
paano lang tayo kay Up dyan eh. Yung alam mong ano, yung binigla. Yung Up, yun nandyan si Upbone. Kaya ano na, wala na siyang magawa kasi may schedule talaga siya ngayong araw. So, next natin yan kasi hindi tayo makakaset ng another schedule kay Up dyan hanggang ano, hanggang hindi pa natin siya na-apply. So, pinakamagandang part, after nito, i-apply kagad natin kasi bukas, i-stop ko na pala tong ano, recording.